Alright mga boss, good day and Renzo Classic and welcome back to my channel. So it's been a while na walang upload. It's because sobrang busy talaga. Last na upload ko is dito sa Yamaha yon sa may Felix Avenue, Cainta, Rizal. And alam naman natin na sobrang trending ngayon ng kanilang bagong labas na Yamaha NMAX 155 standard version and also the YE CVT technology, the turbo version. And the price of this motorcycle is 175,900 pesos for the turbo version. So medyo mabigat talaga kung titingnan mo. Medyo mahal, no, di ba? Pero alam niyo mga riders, merong isang motor na pwedeng ipangtapat natin dito sa trending na Yamaha NMAX Turbo. At ito ay mas abot kayang halaga talaga. At yan nga po ang pag-uusapan natin ngayon, ang first scooter type na motor ng CF Moto, the SC150. Alright, so ang motor po nito ay merong 149cc, liquid-cooled, 4-stroke, single overhead camshaft, single-cylinder, 2-valve, fuel-injected engine with CVT transmission, continuous variable transmission technology. And with a claimed fuel consumption of only 2.7 liters per 100 kilometers. So, ganun katipid ang scooter type na motor na ito ng CF Moto. At pagdating naman sa kanya mga ilaw mga boss, lahat po yan ay naka-LED na. Headlight, taillight, and turn signal lights. So tingnan mo naman kung gaano ka-aggressive at sporty ang mukha ng headlight nito. Yung kanyang turn signal ay ang lakas ng dating nito para sa akin. Yung dito sa part ng turn signal niya ay lamang to para sa akin sa lahat ng mga scooter type na nakita ko. Ang lakas ng dating at parang fighting style yung dating nung headlight ito para sa akin. At pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay naka-traditional telescopic fork na equipped with a 230mm front disc that comes with ABS. And is one thing pa maganda sa motor nito, ito po ay naka-TCS or the traction control system. So ganun din siya ka-advance mga boss, no? Hindi siya nalalayo doon sa Yamaha NMAX na bago. At ang isa pang nagustuhan ko dito mga boss ay yung kanyang pito. So napakaganda, no? Kasi nakabaluktot na yan, hindi ka na mahirapang magpahangin. Kumbaga ipapasok at itutusok mo na lang. Tapos yun na, madali na magpahangin ang gulong dito. At ang tire size po pala ng gulong na ito ay 110 by 70 by 14 at tubeless po yan. At ito po ay naka 2 piston brake pad caliper again with ABS. At pagdating naman sa kanyang rear suspension sa likod, ito po ay naka-traditional dual shock absorber. So dito sa part na to, kamukha nito yung dual shock absorber ng version 2 ng Yamaha NMAX. At ito rin po ay naka 230mm hydraulic single disc brake na may ABS or the anti-lock brake system. At may tire size na 130 by 70 by 13, tubeless po yan. So ang motor na ito mga ka-riders ay dual channel ABS, which is standard sa CF Moto for smooth braking in less than ideal conditions. At pagdating naman sa kanyang meter panel mga boss, ito po ay naka multi-function 5-inch TFT display. So ganun siya ka-advanced at ka-high-tech ang kanyang meter panel. So lahat po ng basic as well as advanced tech features gaya ng Motoplay security and anti-theft track record, real-time viewing of the vehicle information through CF Moto Ride app ay makikita nyo na po dyan. So ganun kaganda ang meter panel na motor na ito. At ito po ang switches sa kanyang left handlebar, maging sa kanyang right handlebar, yan po yung kanyang on and off. At ito po pala mga ka-riders ay naka-stop and start system na po siya. So automatically mag-shut off ang engine ito pagka tayo po ay naka-stop or naka-idle sa traffic lights. So ginawa po ito to reduce wasted gasoline, contributing to excellent fuel economy. Kaya matipid po sa gas ang motor na ito mga ka-riders. And speaking of gas, ito po ay mayroong fuel tank capacity na 8.5 liters. So malaki po yan mga boss para sa isang 150cc na scooter type na motor. Malayo na pong mararating nyo yan at goods na goods po ang motor nito para sa long ride. And speaking of long ride naman, ito po mga boss ay equipped ng USB Type-C charger. Kaya hindi na po kayo mahirapan na mag-charge ng inyong cellphone. So tuloy-tuloy lang yung biyahe hanggang sa makarating kayo sa inyong destinasyon ng tuloy-tuloy lang. Very useful po ito mga boss, kasi pag wala po kayo niyan, ang pinakamagagawa nyo na lang is magbaon ng power bank. But since itong motor nito ay equipped ng USB Type-C charger, napaka-convenient po niyan para sa ating mga riders.
And speaking of convenient naman mga boss, itong motor po nito ay napaka-komportableng sakyan na tupuan. Very upright ang kanyang position kaya sobrang relax. At sobrang lambot ng upuan kaya hindi sasakit ang wet packs nito lalo na pag long ride. At para po sa inyong kalaman, I'm 5'8" at ganito po ang itsura ko pag nakaupo sa motor na ito. Sobrang relax ako niyan mga boss. Maging sa pillion seat or sa OBR natin, komportable din yan lalo pat malambot. Kung sa akin niya sobrang lambot lalo pa dun sa OBR niyan kasi malapad mga boss kaya goods na goods po ito talaga pang long ride. Upright position yung handlebar, tapos relax sa paa at may seat height po ito na 765mm. So for 5'6" and below, wala pong magiging problema dyan. Kumbaga kahit buong araw ka magbiyahe sa ganitong klase ng motor, mukhang hindi ka mangangawit At ang isa pang maganda sa motor na ito mga boss ay malaki ang kanyang storage luggage. Tingin ko kasya nito yung isang full face helmet Kung hindi man siguro half face, pero ang laki. Marami kang pwedeng ilagay dito at mo may kasama pa siyang tools. So yung tools na yan, syempre kasama dyan yung basic, yung necessary tools na kailangan natin. At pag ganito kalaki ang inyong storage luggage or multi-function big luggage na tinatawag, hindi mo na kailangan magpa-install or magkabit pa ng top box, no? Kasi dyan pa lang sa underseat na ito, panalo na marami ka nang mailalagay dito. Raincoat, ORCR, or kung ano-ano pa pwede. Laki ng storage luggage ito, panalo mga boss. At ang scooter po nito ay merong curb weight or bigat na 135 kilograms at minimum ground clearance na 135mm. So hindi po yan basta-basta sasayad sa mga bigger humps or potholes. Now when it comes to its power, meron lang po itong 10.5 kilowatts at 8,250 RPM at 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. So yung amount of power is decent enough for daily commute dito sa city. Now we cannot compare it to 160cc like the PCX or ADB or kahit sa 155cc kasi yung mga yon ay 4 valves po yun. But when it comes to fuel efficiency, panalo to mga boss kasi 2 valves lang yan. At may compression ratio na 10.6/1, so alams na premium or pula ang kailangan nating fuel dito. At ang pinakahintay po ng lahat, ang presyo po ng scooter type na motor na ito ay 119,800. So ganun po siya kamura, abot kayang halaga para sa isang maxi scooter 150cc category. At mabibili nyo po ang napakagandang scooter type motorcycle na ito dito sa Motorcycle City, Cainta. And if you want to know more about your motorcycle na naka-display dito at ino-offer nila dito or any promos, you can visit their showroom at KM17 Ortigas Avenue Extension, Cainta, Rizal. And look for Sir Edwin Carlos S. Das, one of their sales consultant. And you can contact his number at 0966-076-6956. Alright mga boss, at yan po ang ating motorcycle feature for today, ang Maxi Scooter at 150cc category ng CF Moto. The first ever scooter type na motor nila, ang SC150. At Renzo Classic po, palagi po ako nagpapalala, ride safe, stay safe, think safe, eat healthy, work smart, and be a defensive rider at all times. RK Ventures. Thank you.